Naisip niyo ba kung bakit pabago-bago ang interest rate at sino-sino ang namamahala nito? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay isang pampubliko at pribadong institusyon na nagpapatupad ng monetary policy na nagpapanatili sa katatagan ng sistemang pinansyal ng bansa. Ano ang ibig sabihin ko sa katatagan? Layunin ng BSP na pataasin ang employment rate ng bansa, siguraduhin na sakto ang presyo ng mga bilihin at panatilihing katamtaman ang long-term rates. Ang BSP ay may tatlong kasangkapan upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya: ang reserve requirement, discount rate at open market operations. Ngayon, magbibigay ako ng halimbawa kung paano ginagamit ang discount rate sa sistemang pinansyal ng Pilipinas. Nagdedeposito ang mga tao sa mga bangko. May porsyento sa kanilang deposito na tinatawag na reserve requirement ay inalalagak sa Bangko Sentral. Kaya nagpapahiram ang Bangko Sentral sa mga bangko at ang mga bangko ay nagpapahiram sa mga tao gamit rin ang interest rates. Ang interest rate na ipinapataw ng BSP sa mga bangko ay tinatawag na discount rate. Malaki ang papel nito sa lahat ng interest rate na inyong nalalaman. Halimbawa, ang discount rate ng BSP ay 10%. Ibig sabihin, kailangan nila itong lagyan ng margin o kita bago ipahiram sa mga tao. Nakakapagpataw ang mga bangko ng mas mataas na interest rate, ngunit pwede rin nila itong gawing kaakit-akit upang mapanatili sila sa kompetisyon. Ano ang masasabi nyo rito? Matataas, di ba? Kung iniisip nyong humiram ng pera pambili ng kotse o iPhone, siguraduhin muna ito dahil sa ganitong rates, ang panghihiram ng pera ay mas nagpapamahal sa gusto nating bilhin. Kaya, kapag mataas ang interest rates, iiwas ang mga tao sa panghihiram sa bangko. Pag di sila nakahiram, hindi rin sila gagasta ng pera na pwedeng ikahina ng ekonomiya. Sa kapitalistik na lipunan, masama itong balita. Hindi gumagasta ng pera ang mga tao, magsasara ang mga negosyo, hihinto ang pagpapahiram ng mga bangko at hihinto rin ang sirkulasyon ng pera. Ano na ang gagawin ng BSP? Ibababa nila ang discount rate. Sabihin nating 2%. Dahil dito, ibababa rin ng mga bangko ang interest rate na ipinapahiram nila sa mga tao. Ang mababang interest rates ay nag-aanyaya ng pagpapahiram at pagbalik ng paggamit ng mga tao sa pera. Kaya lang, napakaraming tao na ang nanghihiram at gumagasta at nagdudulot na ito ng sobrang pera na umiikot sa ekonomiya. Ano ang problemang kinakaharap natin ngayon? Ipapaliwanag ko gamit ito. Sabihin nating may 2 tao sa isla at ang isa ay may isang baso ng tubig at ang isa ay may 20 pesos. Magkano ang ibabayad ng taong may 20 pesos sa isang basong tubig kung ito lang ang perang nasa isla? 20 pesos! Tama! Paano kapag imbis 20 pesos 40 pesos ang pera niya? Magkano ang pinakamataas na pwede niyang ibayad? 40 pesos! Tama! Ito ang tinatawag na inflation, na kung saan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay may uugnay sa supply ng pera na nasa ekonomiya. Sa simulay, naihayag ko ang pagpapanatili ng katatagan ng presyo sa ekonomiya ay layunin ng BSP. Ngunit, ano na ngayon ang gagawin ng BSP? Tataasan nito ang discount rate, ngunit hindi mas tataas ng 10%. Sabihin na nating 6% na lang. Dahil dito, hindi na maaakit ang mga taong humiram ng pera at mapipigilan na ang inflation. Ayan, iyon ang natutunan kung paano ginagamit ng BSP ang discount rate upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya. Ang totoo'y, wala naman talagang perpektong discount rate. Ginagawa lang ng BSP ang kanilang trabaho na pababain o pataasin ang rate depende sa kinakailangan ng ekonomiya. Created using Powtoon.